Okay, part 3 ng restoration natin ng XRM 125. Okay mga paps, so ito na yung part 3 ng restoration natin dito sa XRM. Okay, so tinanggal ko na lahat ng parts. So ito na yung part 3 natin. Bali hindi ko na pinakita kung paano ko siya tinanggal. Okay, first natin gagawin muna is hugasan muna natin siya para matanggal yung mga dumi. I-strip natin yung dati niyang pintura para makita natin yung mga kalawang. Okay, tara simulan na natin. So, ito may part dito na ayun, kinain na siya ng kalawang. Okay, yan. After nating malinis, pwede na natin siyang lagyan ng strip-sol. Pangtanggal yan ng pintura. Yan, lalagyan natin yung mga bakal natin para makita natin kung ano yung mga kalawang. Yan. At lalo na to, yung swing arm. Okay, ito rin gas tank natin. So may nakikita na kasi akong mga kalawang dyan. Ayan. Try natin i-strip to metal natin para malagyan natin ng primer at makita natin kung saan yung mga kalawang. Okay. Nga pala, makati ito sa kamay, yung kailangan mag-gloves kayo para mahapdi kasi ito yung makati. Okay, ito yung ayun o. Tanggal siya, di ba? Ang bilis lang tanggalin. Okay, kapag meron pang mga tira-tira, yan, mayroon pang mga tira-tira konti. Okay, so pwede nyong applyan ulit ng strip sol. Okay yan mga paps, after natin siyang ma-strip, yan, na-strip to metal natin siya. Ngayon, check natin, mas maganda talaga pag i-strip natin to metal. Kasi nakikita natin kung saan yung merong kalawang. Nakita ko lang dito na problema is itong swing arm natin. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo yung swing arm natin, ayan o, kinain na siya ng kalawang. Kaya maganda talaga na nai-strip to metal natin yung ipipaint natin. Kagaya nito. Yun o, meron pa nahuhulog. So ito, kailangan natin tong tanggalin.
Okay, ito after nating ma-grinder. Ayan. So, napansin ko, ito lang yung part na kinalawang. Pero yung sa gitna, hindi naman. Tapos, ito, yan, meron siyang nagbi-build up na kalawang. So, hindi naman siya ganun ka grabe kasi makapal naman yung bakal. Ayan, nakikita nyo. Makapal siya. Ito lang yung part na to. Ito, manipis na. Kinain na talaga siya ng kalawang. Kaya tinanggal ko tong part na to. Yan. So, pwede natin siyang lagyan ng chemical, yung anti-rust. Mamaya lalagyan natin siya. Yan, natanggal natin yung kalawang. Ito. So, gumawa na ako ng pantapal natin dito. Ayan. So, flat bar yan galing dito. Kinuha ko lang. Okay, meron na tayong pamalit. Yan, sa kinalawang. Yan. So, bali, bago natin siya ilagay, bago natin siya weldingin, lalagyan natin ng rust converter. Yan, itong kalawang para hindi na siya magtuloy-tuloy. Okay mga paps, after natin siyang lagyan ng treatment, metal treatment gamit yung turco. Okay, ngayon natuyo na siya. Lahat ng makikita nyong may kalawang is nako-convert siya, nagiging kulay itim siya. Okay, ibig sabihin na neutralize niya yung mga kalawang. Kaya nagiging kulay itim siya. Yan. So hindi na yan kakalat yung kalawang na yan. After natin yan malagyan ng metal treatment, gagawin natin is isasander natin siya using itong nylon pad. Ito yung compare natin yung natanggal. Ito siya. Yan, palitan na natin yan. Yan, after welding, gawin natin, kinisin lang natin yan. Ayan mga paps, after natin siyang ma-welding, ito na yung tsura niya. Ayan. Yan, ready for anti-corrosion primer. So, yung next part natin is magpipintura na tayo. Okay mga paps, magtitimpla na tayo ng anti-corrosion natin. Okay, meron akong 1/4 na anti-corrosion na binili. Yung mixture ng anti-corrosion, so 3 parts ng anti-corrosion, then 1 part ng catalyst. Kung gaano karami yung mixture ng catalyst with anti-corrosion, ganoon din kadami yung thinner.
Okay, after nating ma-anti-corrosion, ayan, naka 3 coats ata ako dito. Pero yung batalya, yung sa frame, medyo kinapos tayo ng coat. Naubusan ako ng anti-corrosion. Pero, okay na siguro to. Dadaanin na lang natin sa primer. Okay, yan. So, primer na tayo. Yan. Okay, ito after nating ma-primeran, okay. So third coat na ata ng primer to. Third coat na. Ayan, ito na yung itsura niya. Okay, ayan. Bali, next natin is base coat na. Okay. So, jet black, tsaka merong silver na part, like ito, swing arm, stock na kulay pa rin yung ilalagay ko. Silver. Tapos, ito, gagawin ko na rin silver to, yung handlebar. Tapos, lahat na black na yan. Tsaka yung chassis natin, yan, black na yan. Okay, ito third coat ng silver. Okay mga paps, ayan, tapos na natin yung ating base coat. Ayan, proceed na tayo sa last part is yung pag-clear coat. Ayan, nalagyan natin siya ng clear coat.
Okay, ito yung naging kulay niya. Black lahat nung ito sa body frame, yung sa center stand, yung sa step, ano yun, sa paa yan, yung tinatapakan, then yung side stand. Ito yung sa ilalim ng chassis natin, sa engine. Tapos ito yung sa brake. Tapos ginawa nating silver, stock yan, ganyan yung kulay niya. Yan. Tsaka ito, dati black yan, ginawa ko lang silver para meron siya accent ng pagka-silver. Yan. Hindi siya all black. So, proceed na tayo sa clear coat. Simple lang tayo ng clear coat. So, ganun guys, imimix na natin yung isang pintura sa isang pang pintura. Yan, baka. Sa ilong mo, maglagay ka sa ilong mo. Ba't ganyan para siyang jelly? Okay, after nating mapinturahan yung mga metal frame, ayan, ito naman sunod natin yung mga maliliit. Yan, yung butterfly, tapos ito yung sa headlight. Then, yan, sa back part ng ulo yan, ng XRM. Yan, ito naman yung pipinturahan natin. Una muna base, ano muna tayo? Primer, yan. Okay, after nating ma-primeran, ayan. So, yung drying time natin or curing time natin is umabot ng 1 to 2 hours, ayan. Bago natin siya pwede nang isan kasi hindi pwedeng pag sinan mo siya tapos 15 minutes, eh masisira yung primer natin. Ayan. Kapag ka okay na, ayan, tuyo na siya, pwede na natin siyang primeran. Ayan, magtimpla muna tayo ng primer. Ang kukulay natin sa kanya ay silver. Ayan, tapos na nating mapinturahan yung mga parts ng XRM, yung mga ni-restore natin. Okay? So, meron na yung clear coat and ready for assemble na yan. Okay?
So, abangan nyo yung susunod na episode natin ng assembly ng XRM.